pag-usapan nga natin itong ginawa po ni Boying Rimulya. Oo. Regarding nga po dito kay Martin Romualdez. Bukod pa to sa sinabi ko kanina. Oo. So ito na balita to, kailan to kahapon? O kanina lang pala. O, precautionary hold departure order issued against Martin Romualdez by Sandigan Bayan. Okay. So ngayon mga ka-streetwise, no, si Martin Romualdez po, hindi na po makakalabas ng bansa. Yay! Tuwan-tuwa yung mga realistang DDS. Yay! So si Martin Romualdez, mga kababayan, hindi na po makakalabas ng bansa. So kahit po siya po ay nabigyan na po ng pahintulot ni Bo GD ng House Speaker, hindi pa rin po siya makakalabas ng bansa. Kasi nga po, no, ang nag-utos na ngayon, Sandigan Bayan. Okay. At syempre, ang naglakad nito mga ka-streetwise, ang idol po na nating lahat, na si Boying Rimulya. Okay. So, mayayong hapon takero, diin ka sa Iloilo, naku, malalaman kasi, ano yan eh. Bandang gitna ako, bandang sentral ako. Oh. So, ano ba yung Central Iloilo? So, isa Central Iloilo, di ba, nakalimutan ko na, Barotac Nuevo, Dumangas, ayan yung mga central eh. Diba, Anilaw, Barotac Viejo, Banate, pating isa, basta yun, nakalimutan, basta dyan. Okay, game. So ngayon, mga kababayan ito, yan, okay. So may kwento yan, oo. So sabi dito, no, Sandigan Bayan has barred the former speaker, later Representative Martin Romualdez, from leaving the country after issued, precautionary hold departure order, PHDO. A court source said on Wednesday. So, kahapon. Kahapon Wednesday pala. Oo. So, paano yun? Hindi na magpapagamot. Yun na. So, alam niyo mga kababayan, ako yung nagtataka talaga dito, no? Kung paano ginapang ni Ombudsman Rimulya itong HDO ni Martin Romualdez. So, paano ko nasabi? Tingnan niya, nung isang araw mga babayan, palipad na po si Martin Romualdez. Palipad na siya papuntang Singapore. Sa 5 araw nga po, napakakaalam ko, 5 araw, napagpapagamot nga po sa Singapore. Ako nagtataka mga kababayan, no? Ang hawak po ni Ombudsman, ILBO. Immigration Lookout Bulletin Order. Ang ILBO mga kababayan, hindi mo pwedeng pagbawalan, maglabas, o lumabas sa bansa ang isang tao. ILBO pa lang yun eh. Parang nung ginawa ni Ombudsman Rimulya, pinigilan. Tapos pagkatapos niya pigilan, pumunta ng Sandigan Bayan, nag-file ng HDO. Tapos on the same day mga kababayan, lumabas ang HDO. Putang galing. Lupit, di ba? Lupit talaga, no? Oh. Basta gusto may paraan. Ganun pala. So, palakpakan naman natin si yung Ombudsman Rimulya, buha ka ng inang yan. Palakpakan naman natin. Hindi, actually, mga kababayan, no? Ito ba yung first time na pumunta ni Martin Romualdez sa Singapore para magpagamot? Ang alam ko, hindi eh. Madalas yung ginagawa yan eh. Di ba? At ang point dito mga kababayan, ito pa yung malupit dito eh. Yung ILBO na yan, no? Yung Immigration Lookout Bulletin po na yan nung nakarang araw. No? Bakit yung iba po pinapalabas nila ng bansa? Tingnan nyo yung ibang mga personalidad, pinalabas po nila na may ILBO. Kasi nga, tandaan natin yung ILBO na yan, yung ILBO na yan, hindi po yan nagpipigil para po lumabas ng bansa isang tao. Lookout bulletin lang yan habang nasa labas ka ng bansa, minimonitor ka ng gobyernong ito. Ganun po ang ILBO. Tingnan ninyo, si Bonoan nakalabas ng bansa kahit may ILBO. Di ba? Paano yun? Oh, si Bonoan, di ba? Ito, may nalaman pa akong isa. Si Harry Roque. Nakalabas ng bansa yan, may ILBO. Tingnan nyo, di na bumalik. Oh. Pero bakit si Martin Romualdez, merong ILBO, hindi pinalabas. Tapos on the same day, nag-apply ng HDO, inaprubahan ka agad.
Si Jinggoy ba may ilbo din? Tinan ko nga, ilbo. Ilbo, Jinggoy Estrada. Meron din pala, no? Si ano rin pala. Si Jinggoy, di ba? Si Jinggoy may ilbo din. Pero alam ko nakalabas din po siya, di ba? So, yun ang... Alam ko ba? Pero, it's unfair, di ba? Ang tanong, saan ba si Chis ba may ilbo? Tinan ko nga, Chis Escudero. Tangina, pag wala po, tangina mo ka, dapat meron to. Meron din. Si Chis meron. At least si Chis meron. Akala ko wala. No? So ito, panoorin na natin tong balita na to from News 5. Okay. Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Precautionary pala, no? Dahil dyan, bawal umalis ng Pilipinas si Romualdez habang gumugulong ang preliminary investigation laban sa kanya. Ayon sa Sandigan Bayan, may sapat na basihan para paniwala ang posibleng umalis si Romualdez para tumakas sakaling arestuhin siya dahil sa pagkakadawit sa flood control scandal. Ayos din si Sandigan Bayan, no? Si Harry Roque nagbigyan niya ng ilbo. Wala lang. Hindi niyo naisip na yun na babalik. Ayos din, no? Minsan ano yan, misjudgment ng isang korte, no? Takero, no? Respeto mo yung korte. Korte yan, ano nangyari kay Harry Roque? Pinalabas nila, may ilbo. So, wala lang. Naisip nyo na babalik pa. Sa counter affidavit ng ombudsman, isinama si Romualdez bilang sangkot sa plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Wala pang formal na kaso na ihahain laban kay Romualdez. Wala pang... So, tinan nyo ito. Ako nagtataka talaga, no? Kasi, tinan ninyo, no? Sa totoo lang, no, sinasabi lang po ni Rimulya, pa-file ng kaso. 'Di ba? Pero in reality, wala pa naka-file na kaso. Wala pa. Pa-filean pa lang ng kaso, ang alam ko Kasi tingnan niyo kapag magiging kaso na po talaga 'yan, no? Dapat nakita na po natin na ongoing na yung process. So, ang tanong ba dito, nakapagbigay na ba ng sabina kay Martin Romualdez para sumagot? Wala pa. Nabigyan na ba ng kopya ng complaint si Martin Romualdez? Wala pa. Wala pang kaso. Sabi lang ni Martin, sabi lang ni Boying, pa-filean pala ng kaso para nung December lang yan alam ko meron akong file dito, wait lang Wala na pala, di ko na isama, no? So ito, malino naman sinabi ng News 5 wala pang kaso. Bawal umalis ng Pilipinas si Romualdez. Wala pang kaso na i-file. Magpa-file pala ng kaso. Ayun. Romualdez habang gumugulong ang preliminary investigation laban sa kanya. Ayon sa Sandigan Bayan, may sapat na basihan para paniwala ang posibleng umalis si Romualdez para tumakas sakaling arestuhin siya dahil sa pagkakadawit sa flood control scandal. Sa counter affidavit ng ombudsman, isinama si Romualdez bilang sangkot sa plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Wala pang formal na kaso na ihahain laban kay Romualdez. So wala pa, malinaw wala pa daw. So wala pa daw ang kaso na ipafile kay Romualdez. As in wala pa. Kasi alam niyo kung paano magiging kaso yan, mga kababayan. Kapag nabigyan ka na po ng sabina, tapos pag po sumagot na. Tapos makakaroon ng resolution, at yung resolution po na yun, pag may probable cause, akit na po sa Sandigan Bayan. Ngayon, yung arrest warrant po ni Martin Romualdez, matagal pa yan. Oo. Tinan nyo si Jinggoy, di ba? Ilang buwan na, di ba? Ilang buwan na, hindi, adyan pa rin. No, samantalang pumuproseso na po yung kay Jinggoy. Kay Jinggoy, mga kababayan, meron ng sabina, may counter affidavit na, resolution na lang po yung hinihintay. Ang tanong ba't ang tagal?
Ba't ang tagal kay Jinggoy? Lang ya. Wala pang pahayag ang kampo ni Romualdez. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions ng 2025 national budget. Giit ni Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ng dating House Speaker. Naglabas na So, kulang yung report ng News 5 kasi ang pakakaalala ko talaga, bukod kay Martin Romualdez, ang tinuro din po ni Zaldico, yung presidente, at saka si Sandro Marcos. So yan mga babae, no? Masakit ang ulo natin kay Romualdez, saka na yan. So pag-usapan mo natin itong iba, no? Itong ibang topic natin. No? May dalawa pa ako dito